Hello everyone! Kamusta na kayo? Andito ako ngayon, busy-busy dito sa aking trabaho. Tawag dito. Kakatapos ko lang ng isa kong client. So, ito, maglilinis muna tayo at mayroon na naman tayong next na tao. Kakatapos ko lang kumain ng lunch at breakfast at the same time. Kaya ito, work. Ganito yung buhay namin dito. Work lang talaga. So, but better kaysa sa wala kang trabaho, diba? So, no complaint. Ito lang. Kaya, yung mga taong, kailangan pa magtrabaho, wala tayong choice kundi mag-keep going kahit na nagdudugo ang puso. Anyway, today is Tuesday. Actually, I think it's like almost 12 na kasi kumain na ako kasi hindi ako nag-breakfast like I said. Pero pag weekend, nag-end up kumakain ako ng breakfast kasi nahahawa ako sa husband ko, kumakain kami ng breakfast. So, actually, kung matututunan yung mag-intermittent, it's so much better kasi hindi ka gutumin. Kasi yung intermittent, natuturuan kang hindi kumain ng, marami. Kasi, honestly, noong una, hindi ko rin maintindihan kung paano yung intermittent. Sabi ko, paano ko matitiis yung walang breakfast, alas 10 pa lang nangangatog na ako sa gutom. Yung pala, kasi usually ang breakfast natin talaga, dapat talaga kasi ang breakfast may kompleto rin parang full meal din. Kailangan may protein ka pa rin Kasi kung puro carb lang, is not good. Kasi inom ka ng kape, okay lang sana kung black coffee. Ako hindi ko mainom yung coffee ko nang walang creamer. So I have to put creamer on it. But hindi na rin ako gumagamit ng mga creamer na matamis para lang ma-prevent yung tumaas yung sugar. Ang hirap talaga pagka tumatanda ka, tapos lahat talaga yan you cannot avoid. Kaya nga yung mga bata, while you're young, enjoy your life, kasi pag matanda na, lahat umi-stop na sa atin. Kawawa naman tayong matatanda kasi we're gonna end up like, istapin natin kumain ng mga bawal. Ang sarap-sarap kaya kumain. Yan yata yung pinakamasarap gawin sa mundo, kumain. Kaya, ang hirap. Kaya, I have no choice but to, turuan din ang sarili. Magtiis-tiis, Kaya lang ang nakakalungkot, nung bata ka, ang daming makain. Iba naman yung buhay namin sa Pilipinas nung andun kami. Talagang walang makain. Ngayon naman natin daming makain, bawal ka na kumain. So ano pa, wala ka talagang pupuntahan. Parang yung buhay pinaglalaruan tayo, hindi natin maintindihan o ano yung gusto. Parang yung mga tao na rin ngayon, hindi natin alam kung ano yung gusto natin sa buhay. Kung masaya ba o ano ba. Yung mga taong pwedeng mag-enjoy, ayaw mag-enjoy. Yung mga taong hindi pwedeng mag-enjoy, gusto mag-enjoy. Ano ba yan? Ang hirap talaga ng, talagang sinasabi niya ng, habang andito ka sa lupa. Walang katapusan talaga ang problema. Kaya, ngayon, hayaan na natin sa problema, mga problema sa problema, kasi wala naman tayong magawa sa kanila. Kundi, keep going. Andiyan lagi. Ang daling gumawa ng problema kaysa sa gumawa ng tama. Kaya wala tayong magagawa. That's life. Yun talaga ang buhay. Kaya pag sinasabi natin, gusto mo yung buhay na tahimik, wala yun Kasi habang buhay ka, hindi ka tahimik Talagang merong darating. Kaya lang, it's up to us how we handle it. Kaya talagang dapat matuto na lang tayong mag-ignore ng problem talaga.
Alam niyo, nakakatuwa kasi meron akong pamangkin na ganyan actually. Nakakatuwa siya, para siyang stress free talaga. Pero alam niyo, alam ko, marami ang dinadala niya, pero at least, she know how to divert her negativity. Sabi niya nga sa akin, tita, dapat matuto ka mag-divert ng negativity mo. Which is, totoo talaga yun. Kaya lang, masakit, hindi mo kaya eh. Pag hindi ka yun, hindi ka ganun, hindi, kaya maserte yung mga taong cool lang, kahit na dami nilang problema. Alam niyo, ganun talaga. Kasi yung bata na yun, kung tutuusin, siya yung pinakamaraming problema nung since before. Pero parang wala lang siyang problema, but she is like very blessed. Blessed siya, magandang buhay niya. Kaya nakakatuwa dahil at least, maganda ang kinalalagyan niya kasi hindi niya ini-stress yung buhay niya sa mga bagay na wala rin namang magagawa. Kaya sabi niya sa akin, tinuturuan niya ako, tita, huwag ka nang may stress kasi matuto ka. Sabi niya gano'n. Kaya ngayon, yung mga suggestion sa akin ng mga taong, nakikita ko na they are doing well. Minsan i-apply din natin sa sarili natin, which is good. Kaya ngayon, yun na lang ginagawa ko. Ang hirap talaga, pero katulad namin, paano ko ignorin ngayon yung negativity ko, samang-sama yung loob ko. Pero, what can we do, right? Ganun pa rin yun eh. Wala naman mag-change. Mag-enjoy ako at maging bitter ako. Hindi pa rin mag-change yung pain na nararamdaman namin. Ganun pa rin. So, talagang kailangan na lang i-divert. Kasi, kaya lang naman, tsaka isa pa sa mga kinasasamaan natin ng loob dahil marami tayong mga regrets talaga na hindi maiwasan. Talagang, pag nawala talaga ang tao, doon mo mararamdaman lahat yung mga bagay na sana hindi ganun ang nangyari, sana ganito yung ginawa, lahat ang daming sana, pero wala ngang solusyon dun eh. Kasi when your time come, ganun lang nafe-feel natin dahil hindi natin nagawa yung ibang dapat na ginawa natin, pero wala naman talagang enough kahit na, kahit gawin mo pa lahat, pag ang tao mawawala naman na talaga. Kaya lang napakasakit sa maiiwan dahil tayong maiiwan ang masasaktan. Dahil mas mahirap maiwan kaysa yung ikaw ang mawala. But I don't know kung ano rin yung feeling nung nawala. Hindi pa naman tayo nawala. Andito pa naman tayo. Hindi ko rin alam kung, anong feeling din nung wala na dito sa mundo. Maybe sinasabi natin, okay ka na pag wala ka na. Wala, narating mo na ba yun? Hindi mo pa yun narating, kaya wala. So, I think the best is, keep going na lang. Kung ano yung mangyayari, yun na lang. Kasi wala eh. Talagang wala tayong magawa sa buhay natin, kundi tanggapin yung mga bagay na kailangan tanggapin. But anyway, sa mga taong minsan, maraming taong naguguluhan na kung ano ba yung the best na gawin natin. Walang the best. All we have to do is, like I said, learn how to divert all the negativity to positivity na lang talaga. Dati galit ako dyan sa salita na yan kasi sinasabi ko, ganun ba yung kadali? Mandali sabihin, di ba? Ang dali talaga sabihin, pero ang hirap-hirap gawin talaga. Kaya, sa akin, keep going, do whatever you na alam mo na tama, and then kung mali man, then what can we do? Ganun talaga yung buhay. Hindi naman natin alam lahat kung tama yung ginagawa natin eh. 'Di ba? Kaya lang minsan, tsaka pag tapos na, yun na yung natutunan ko, pag tapos na, huwag ka na magalit. Kasi pag nagalit ka, isa pa yung stress mo sa buhay mo. So, I think, wag na lang. Talagang wag na lang. Kaya, tas ito na lang gawin natin. Mabisi tayo. Kaysa magpalinis ako ng bahay, lubayad pa ako, di ako na lang
anything na available ka, di find a way na gawin mo yung mga gawaing bahay. Oh, linisin yung bahay mo kasi pag hindi malinis yung bahay, magulo talaga yung utak mo. Kaya, yun ang naramdaman ko. Pag magulo ang bahay mo, magulo. Parang tanim din. Alam nyo yung tanim ko, naghingalo yun kasi sa sobrang hirap na nararamdaman ko, yung mga binigay sa akin ng mga kliyente ko, ng mga kaibigan ko nung mawala yung anak ko. Alam nyo ba, lahat yun. Nung una, hindi ko feel kasi talaga mag-alaga. Wala pa akong, para bang lahat ayoko na gawin. Kasi nga iniisip ko before, ayoko nang magtanim kasi gusto ko, para pag lalayas ako. Wala akong iniisip na may maiiwanan ako. Kasi, warrior ako eh. Parang lahat iniisip ko. Samantalang, wala naman tayong magagawa sa lahat. Hindi ako makapag-enjoy dahil iniisip ko yung trabaho ko. Kailangan ko magdilig. Kung may tanim ako, hindi katulad nung wala akong responsibility. Sige lang, pero kung minsan kailangan mo rin gawin para may outlet ka. Kaya, ang gulo talaga eh. Wala ka talagang, hindi magulo. We're just making it complicated sa ang buhay natin. Actually, hindi naman. Tayo lang gumagawa. Kaya, eto. Ay nako, kung alam nyo lang kung paano mabuhay ng katulad namin, kung ano-anong ginagawa. Eto dati busy lang ako sa trabaho. Ngayon, busy na yung katawan ko sa trabaho. Pati yung bibig ko, busy na rin. Kakadaldal. Mas okay na yun kaysa naman masiraan ako ng ulo, diba? Kausapin ko na lang yung camera kaysa yung sarili ko. Kasi, mas nakakatakot kung daldal ako ng daldal. Wala namang patitunguhan yung daldal ko. At least ito, nakakapag-vlog ako. Baka yumaman pa ako dito. Di mabuti, diba? Ayun lang yung iisipin natin. Malay mo, maano pa ako. Ma-discover. Pero anyway, ano naman i-discover sa akin? Bibigyan ko pa sila ng problema. Hindi na. So, ito. Ganito yung ginagawa ko. Gagawin. Kaya kayo, kung may mga problema kayo o daanin nyo na lang sa paglilinis. Ano pa nga ba? Wala naman tayong magagawa. Nalinis pa yung bahay mo. Nag-enjoy ka pa. Luminaw pa yung utak mo. Kasi malinis yung bahay mo. Pero kung madumi, lalo kang nai-stress. Kaya tayo dyan lalo na sa Pilipinas, honestly, pag tingnan mo, nangingialam na naman kasi ako. Ito yung problema sa akin. Pagka nakikita ko na, bakit di na lang kayo maglinis kaysa naman sa mag-intay kayo dyan ng mga himala. Kaya lang, siyempre, wala tayong pakialam doon, buhay nila yun, diba? Bakit kasi? Pakialamero naman kasi ako. Yan ang masakit sa akin eh. Iba naman ako sa kanila. Yun ang lagi nating iisipin. Iba tayo sa mga tao. Kasi tayo, kikita natin yung mali. Pero syempre, tayo may mali din. Hindi naman pwedeng wala tayong mali. Ako talaga, pag nakikita ko yung mga nagbablog na kung ano-ano lang nilalagay nila. Alam nyo, sa totoo lang, pag business, pag wala naman silang makikita sa'yo, talagang hindi ka babayaran. Wala ka talaga mapapala. Hindi pwede yung, lumakad ka, ganito. Sabi nila, diba, ganun tayo yung maggawa ng content. Lakad ka lang, balik ka lang, ganun ka lang, okay ka na. Hindi I don't think so. Tinitingnan din niya ng sino man ang magbabayad sa'yo. Imposible na babayaran ka, lumakad ka, tumalikod ka, bumalik ka. I don't think so. Kahit ako hindi kita babayaran kung ganyan yung ginagawa mo sa content mo. Kaya kailangan maging agresibo tayo. Kung gusto mo talaga kasing kumita, kailangan maging aggressive ka. Kasi kung hindi ka magiging agresibo, I don't think na, may magbabayad sa'yo. Kailangan din, mag-effort din tayo, diba?
Katulad nito, ako, ang purpose ko lang naman, the reason I was doing this because para ma-divert ko yung ano ko, kung suswertehan ba akong bayaran, why not, diba? Di mabuti na nagawa pa akong maganda sa buhay ko, diba? Kaya, ganun lang. Ayusin din natin. Tignan mo, na-i-vlog ko pa itong paglilinis ko dito. Usually, lalo na pag ganitong nararamdaman ko, tamad-tamad na lang ako. Alam niyo gagawin ko? Tatanga-tanga na lang ako sa taas, ganyan. Pero ngayon, hindi. Sabi ko, at ko sasayangin yung buhay ko sa kakaisip. Wala rin naman ako magagawa. Ano bang magagawa ko? Hindi naman babalik yung anak ko pagka tumanga ako ng tumanga dyan, umiyak ako ng umiyak. Masakit, pero wala pa rin akong nakikitang solution kung umiyak na lang ako ng umiyak. Siyempre, iintay ako ng awa ng tao. Hindi. Tsaka hindi yan ang gusto kong mangyari, na maawa kayo sa akin. Bigyan nyo ako ng motivation na mag-keep going sa buhay, at saka bigyan nyo ako yung at least yung mag-comment kayo sa akin kung ano yung bigyan nyo ako ng mga suggestion kung paano ko tutulungan yung sarili ko. I think that would be good kung matulungan nyo ako. And then ako naman, ang naitutulong ko lang sa inyo yung sa mga taong nag-experience ng katulad ko, na huwag niyong sasayangin ang buhay niyo. Mag-enjoy lang kayo. Intayin niyo lang hanggang sa time niyo. Lahat naman tayo may kanya-kanyang panahon. Una-una lang yan. Kaya huwag kayong give up. Ako, lagi kong sinasabi, pagod na ako, pagod. Yung pagod ba sa kakaisip, sa samaan ng loob. Pero anong na-change sa akin? Wala. Nagreklamo lang ako. Bagay, libre yung reklamo. Wala namang bayad yun. Pwede naman tayo magreklamo. Paggang reklamo lang naman. So, okay lang din naman yun. Pero kung ang reklamo mo hindi ka naman kumikilos, wala din. Sino bang magsusolve ng problema mo kundi ikaw din? Hindi naman yung iba ang susolve ng problema mo, dahil hindi naman nila problema yun. Ikaw naman yung may problema dyan sa problema mo. So, I think it's better na, kaysa mag-i-emote na lang tayo, di ka na lang. Do something. Libangin mo yung sarili mo para hindi ka mabuang sa kakaisip. So, for me, yan ang the best. Actually, last night, napuyat ako. Puyat na naman akong kalukuhan ko. Ewan ko ba, pagka talagang dumating sa time ko na talagang isip ako ng isip kung bakit ang busy-busy ng isip ko siyempre sa sama-sama ng loob ko na hindi ko makikita yung anak ko. Pero, ano nangyari? Di napuyat ako. Di ngayon, ang sakit ng ulo ko. Di naman ako pwede matulog kasi may kliyente ako dadating. Alangan naman i-cancel ko yung mga tao dahil lang sa nagpuyat ako kagabi. Hindi pwede yun. Kawawa naman yung mga tao, lalo na by appointment yung mga yan. Na inano ko sila na appointment lang. Walang walk-in. So, meaning, nag-appointment yung tao, nag-effort, yun yung time niya. So, you cannot just cancel like that. That's not nice, That's how you run the business. You have to think about their, yung situation, hindi yung porque sila yung may kailangan sa'yo, ikaw na lang lahat ang pagbibigyan. No, kahit alam nila na marami akong pinagdadaanan, hindi naman pwedeng ako na lang ang pagbigyan nila. Siyempre sila may buhay din. So, yun ang sa akin. Kaya yun sa mga taong yung mga na-stress kayo, o wala akong trabaho, o kaya
Ano na naman kakainin ko? Do something. Find a way. Kasi, alam nyo, ang daling i-provide yung mga kakainin. Yung mga ganyan. Huwag ka lang i-stop. Magtrabaho ka syempre. Huwag kang aasa na. Inaasa nyo lahat sa Diyos. Sasabihin nyo, bahala na yung Diyos dyan. No, yung Diyos may awa, pero ikaw yung gawa. Hindi pwedeng siya. Kaya alam nyo, minsan naawa din ako sa mga nagre-reach out sa akin, nag-aas ng help. Kasi akala nila, pag titingnan nyo naman kasi talaga yung itsura ko, parang ang sarap-sarap ng buhay ko, diba? Diba? Siguro kung ako'y naandyan sa Pilipinas, mainggit ako talaga sa buhay ko. Sa buhay ko ngayon. Kasi, imagine, party-party lang ako. Kain-kain lang. Pero, yun yung mga kuha na magagandang parte. Yung mga masasakit na parte, hindi na natin yun ibabandera, syempre. O, tingnan nyo ngayon, since nagbablog ako, di pinapakita ko ngayon kung anong ginagawa ko sa buong araw. Hindi yung paparty-party lang ako. Tsaka yung party namin, may purpose yun. Nagtatrabaho kami, kumikita kami doon para sa bills namin. At hindi yung sobra, hindi yung side job na may side kang pera. Hindi, counted yun sa bills namin. Kasi kung iintayin mong yung full lang na trabaho mo, it's not enough to cover your bills. Para hindi ka ma-stress na paano mo pag-aabot-abutin yun. Ang alam mong kulang, di find a way ng find another job. Ganun lang yun. Kaya lang sasabihin mo, iba, ikaw kasi, bili-bili ka ng gamit mo, ganito. Ano ang gagawin natin? Wala nga namang maging miserable tayo dito. Ang bahay dito, hindi pwedeng walang aircon. Hindi pwedeng semento lang, para mura lang. Hindi pwedeng yero lang, para mura. Hindi naman ganun. Mamamatay ka naman dahil sa weather. Kaya, you have to consider that. Huwag mo sasabihin na, bili-bili ka kasi ng bahay na maganda. Hindi manigas ka yung trabaho para bayaran mo yung bahay mo. Hindi ganun. Kasi dito, lalo na dito kasi, like I said, yung depende sa weather. Pag pangit ang weather, hindi ka pwede nang mamamatay ka sa sobrang init, mamamatay ka rin sa sobrang lamig. So, ayun lang naman yun. Diba?